Tiniyak ng Department of Justice ang malalimang investigasyon sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Kahapon ay isinumite na ng Philippine National Police ang report kaugnay dito. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Hindi under attack ang Senado. Yan ang malinaw na resulta ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police kaugnay ng gun-related incident sa Senado noong gabi ng May 13. Sinabi yan ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos ipakita ang mga CCTV footage ng nangyaring insidente sa Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyo ng bala ang nadiskubre at karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV footage, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda. At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. Sinabi pa ng kalihim na hindi tumalima si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ng PNP na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Lumabas ng Senado ang puting sasakyan bandang 2:30 ng madaling araw May 14. Sakay nito si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla and going to the vehicle na Fortuner. Napag-aari. Makita na natin yung video nun. Ayon kay Remulla, tanging pagsisiguro na ligtas ang GSIS building ang pakay ng NBI, kasunod ng panawagan na protesta ni Senator Ronald Bato de la Rosa. The bigger worry really was the call for people power, and if there were anarchy and it spilled over to the next building. For those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display, and if a mob appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS. Sa tanong naman kung staged o gawa-gawa lamang ang insidente, giit nito. No, the only conclusion is that there was no attack to the Senate. Formal na ring itinurn over ng PNP sa DOJ ang resulta ng kanilang investigasyon ukol sa insidente para sa hiwalay na investigasyon ng binuong Special Panel of Prosecutors ng DOJ. Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. Natukoy na rin umano ng DOJ ang mga posibleng mapanagot sa insidente, pero hindi na nito pinangalanan pa para hindi makompormiso ang investigasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.